nakakaskas ang panunutin sir nga adda dagiti kastoy nga pasamak kaya ditoy lugar tayo nga umuna duha nga punto kaming tikitantay ditoy duha nga punto sir so umuna DJ agtaraken ti aso may kadwa DJ inaramid dagiti riding in tandem nga pinaltogan da di aso so ano ba kikitaan tayo both of them really have that responsibility so the negativan sungsung batan da nga dua so DJ kuma kas pagrigan DJ kitan tayo DJ Pimaltog so DJ Pimaltog so that would fall under animal cruelty so syempre that's a violation of our Republic Act 10631 okay so or the Republic Act 8485 as amended by Republic Act 10631. So, syempre, dito sa batas na to, pinagbabawal yung pagpatay, pananakit, o pagmamalupit sa hayop kung wala namang legal na basihan. So, in this case, di ba? So, yung aso, syempre, ang mutay-mut nga, although kung natayo nga pakawala, DJ aso si Raya, so, yan ay nakawala yung aso or sadyang pinakawalan or hindi na wala namang nobody cares about that dog na stray animal yan. So, syempre, it does not still justify the act of killing na paltugam. So, unless if that yung kanyang you are forced to kill that particular animal because of your that meron ng panganib sa iyong buhay. So, syempre kung may panganib na sa iyong buhay, so definitely you have to protect yourself. So, it's a form of self-defense. Or, di ba, yung sa, if I'm not mistaken, so doon sa video ba, ang tanong natin is meron bang agarang panganib sa buhay ng yung riding in tandem. So, kung may agarang panganib or siyempre, kung may agarang panganib sa'yo, so legitimate yung kanyang paraan kasi it would constitute self-defense or protection. So, siyempre, that can be used as a defense, gaya ng sinabi natin. So, but of course, that would still be subject to the evidence to be presented kasi yung nakita lang naman natin, yung video mismo na binaril na niya yung aso at yun ang dahilan ng kanyang inamatay. Okay. So ngayon, syempre ang tanong ng karamihan dyan, so if there would be, like for example, merong talagang liability on the part of that riding in tandem, meron silang pananagutan sa ilalim ng batas, ano yun? So they can be imprisoned for 6 months to 2 years or they can magbabayad din sila ng 30,000 hanggang 100,000 depende sa bigat ng kanilang paglabag. So if there is the presence of this what we call aggravating circumstance na merong matinding kalupitan or so of course mas mabigat yung parusa. So yun ang kanilang kakaharapin. So on the other hand, so explain na rin natin. So sa panig naman ng yung may aso. So syempre alam natin kung yung panig lang ng riding in tandem kasi syempre yung mga netizens natin sasabihin nila na oops, parang it's so unfair. Di ba na yung pananagutin lang ay yung may-ari ng or yung bumaril. Kasi siyempre nasa panganib yung looking at the video para may panganib sa buhay ng riding in tandem na to. So ano naman kasi yung ating responsibilidad bilang may-ari ng mga aso kasi marami talaga namang stray animals in our area, di ba? So, of course, meron silang pananagutan sa ilalim ng ating batas kung pinapabayaan na gumala or maging panganib ang kanilang mga alaga. So, una-una dyan would be nakapaloob sa ating civil code. So, particularly Article 2183. So, nandyan yung pananagutan ng may-ari, okay, doon sa pinsalang dulot ng hayop niya
kung halimbawa ito ay nakatakas or nakawala ito. So meron siyang pananagutan. So kasi nga as a pet owner, okay, papaalala natin na as a pet owner, you have that obligation to control your, 'di ba? Yung kontrolin mo yung inyong mga alaga at hindi sila hinahayaan na or pinapabayaan na gumala na lang sa ating mga pampublikong lugar. At of course, yung gaya ng nangyari doon sa video, so naging banta pa sa buhay ng tao, particularly yung mga motorista. So, syempre kung yung aso ay naghahaol, okay, ng sasakyan at nakakos ng accident or damage or pinsala, so meron pagkakaroon talaga ng civil liability or damages on the part of the pet owner. Pwede siyang managot dyan, or there is corresponding local ordinance that would make these pet owners liable. So yun yung kanilang mga pananagutan sa ilalim ng batas. So in short, pag titingnan mo, both of the parties might be, yes, yung both of the parties might be liable. Like for example, yung, di ba, yung pet owner pwedeng liable siya civilly, okay, sa mga danyos, kung may danyos na nangyari. Halimbawa, yung motorista ay yung dahil ng kanyang pagkabangga, so pwede silang managot. And of course, doon naman sa bumaril, so parang it's harsh, okay? Yung kanyang ginawa naman na yun pa yung, di ba, na babarilin mo yung aso for that very reason na gumala siya. Unless, yun nga, yung sinabi natin na if there is, okay, yung may panganib na sa buhay mo na that would only be the solution or that would only be the action appropriate for that particular situation. So pwede na, hindi naman natin pwedeng questionin. So ngayon, siyempre, alam nyo kasi when we talk about these kinds of issues, laging kinakabit dyan na siyempre, sigurado ba yung, alam nyo kasi, do not presume something that is not, hindi pa naman, wala naman tayong ebidensya. Baka kasi iniisip ng mga netizens ulit natin na, di ba, kailan ba baril yan na gagamit ka ng baril na yung baril ba niya is lisensyado. So those are surrounding issues pertaining to that, but we cannot presume na dapat ano yan, mas grabe pa yung kanyang penalty to be imposed because baka yung baril niya is hindi lisensyado, etc. So hindi naman po pwedeng i-assume yun. So at this point, what we see is what we are trying to interpret. So hindi naman po pwedeng we cannot just presume na yung baril niya ay wala siyang lisensya na humawak ng baril. So yun lang nakikita natin na liability between the parties. Okay. Based kanina video, attorney, timay sa gun holder, Robeng Kadi, nga usarem, hindi ka kastoy nga banag, nga glalo, no, kat nakalugang kahit example, lugan or motorsiklo, Robeng Kadi, nga mabalim ko adlat ng usaren, nga ipaltog kadigiti mang sabat nga, especially kadigiti nga dingwen, attorney? So adamot limit na ngamin ti pinagigam iti or panagikot iti paltog. So although hindi naman kasi, yung punto ko lang naman sir is merong specific, di ba, na like may period, meron ding place na you are allowed to carry on your firearms. But then again, hindi naman natin at this point, we cannot presume na illegal yung kanyang paghawak ng baril kasi wala pa namang follow up doon sa incident na yon. So let's wait and see kung ano yung report na lalabas galing sa ating PNP. But then again, yun nga, yung we cannot presume at this moment.
Hmm. Pero paalala lang natin sa ating mga ano naman, yung mga gun holder natin na gamitin sa maayos yung ating baril na hindi sa mga ganyang paraan, di ba? Nung nakita ko kasi parang it's very harsh na kailangan mo pang barilin yung aso para lang doon to defend yourself. Kasi hindi naman siya nasa sa tingin mo lang this is just my personal view. Yes, attorney. Hindi naman siya I mean yung it would require you to use your gun just to protect yourself for yung dahil lang sa simple na aso. Kasi siyempre parang yung tao versus doon sa aso na yon parang hindi ko naman nakikitaan na provocative yung aso na it will endanger your life that you need to use your gun. So, Mhm. yun naman yung nakikita natin dyan. Parang masyado namang sobra yung kanyang depensa sa sarili dahil sa aso na yun. So, kung meron kasing mga ganito na may mga aso na nakagala, so the best thing that we should do is to report to local authorities. So, wag na yun kasi yung nakakaligtaan natin minsan na yung hindi man lang natin sa nire-report with local authorities. So, yun naman yung problema. So, yun lang yung advice natin. Unahin muna natin yung we have to exhaustion of administrative remedies. Pwede naman sa barangay, pwede naman sa munisipyo. So report muna natin doon yung mga presence ng mga ganitong stray animals para magawan ng aksyon. So and of course, remind din natin sa ating mga motorists, while it is true that you are licensed to hold the firearm, but then again, we have to use it responsibly. Okay, so yun naman yung advice natin dyan. Okay, okay. So in short, yung telatan attorney nga so nakit the gun holder with license, permit to carry, but Yes. DJ naramid na bawal. Han nga may Mhm. kanatad ka sa gun holder, firearm holder nga maipaldog mo latan, bawal DJ. Kumbaga, Mhm. linabsing nan, dito paglantigan daan ti lisensya ti paltog attorney. Mhm. Yes sir, yes sir. Okay, okay. Attorney, so kadigitoy, nakunam tatay nga possible, kasi bati sa diti amon, no, ditiket na paruk at laeng, wano dating nga bulos dito digiti ason, or nakalibas kumbaga, yan ti kulungan na. So, dakkel ti responsibilidad ti akin taraken ti aso. Kumbaga, aday ti sungsungbatan na no yung kaso kumaan o ti maamuan at kita kintaraken attorney. Okay, so syempre yung like what we have mentioned earlier. So meron kasing ano yan a civil code provision. So ibig sabihin it's just a civil case. Wala pa namang law to criminalize yung digital may kunang nga bulos nga aso DJ owner kat may balod may panggap ka dayto eh. So DJ mat lang amin ti lintag nga daan kanya tayo iso nga we cannot just take kunada nga rod nga wish lang dagiti netizens tayo nga no mabalbalin ka tada kung mga panakay balod na. So it's up for our legislators to come up or to gumawa ng batas that will criminalize digiti owners or pet owners of stray animals. So yun naman yan. And of course, doon naman sa yung may license to own and possess firearms. So be responsible. So hindi ibig sabihin na meron ng lisensya yung baril, pwede mo nang dalhin na lang kung saan-saan. So may mga limitation tayo dyan. Hindi rin sa bawat pagkakataon ay pwede mong gamitin yung baril na yan. So dapat yung paggamit would always be in accordance with law. Like
for example, 'di ba yung ang gamit yung self-defense. Okay, so gagamitin 'yan sa self-defense and lawful purpose. So in that case, parang very ano naman too harsh na gagamit ka ng baril para lang protektahan yung sarili mo sa isang aso. So na hindi naman I mean hindi naman yung aso ay very aggressive, passive aggressive, something like that na behavior that would endanger your lives na kailangan mo pang gumamit ng baril. So yun naman yung ano natin. Parang kasing nakita natin parang nanggigigil yung nakamotor na bumaril doon. So, and of course, paalala na rin natin sa lahat na yun nga, yung mga stray animals natin, as much as possible, we have to look after them. Otherwise, we will be answerable under our laws. Mhm. Okay. So, kumbaga, mababalaw DJ Pimaltog, kan Mhm. andamat ti panakababalaw deti akin taraken, ay ti Mhm. bulos nga Well, aso, sir. attorney. Yes, so both are really liable under our law. So mayroon sila parehong pananagutan. Mhm. Okay, attorney, in regards ka dito yung topic na attorney, kasi doon digiti na disgrasya, iti probinsya ni Ilocos Norte, gapo pa lang kadikiti responsable, gagtartaraken ti aso. Iya dad dumapi attorney, ket no di aso, ket nadangran di aso, or napilay man, no nanyaman dita, ngam di nakadungpar, ket saan nga nan ano, ti kadwan pa ito reklamo no kagat agreklamo pa di akin taraken ti aso attorney no da dumamit no ti madangran di nakadungpar na bullo kuma uno na fractured di aso hanga na ano no kwan awan mga admitiran di akin taraken na attorney so kadigit ita attorney like dita ilitino beera kumusta't implementation tayo kaditi kastoy nga ordinansa nagadagiti iti pankaygalot, iti aso, at kadigiti barbarangay, attorney? Yes, so I think merong local ordinance na pinasa ni Ma'am Caroline Arsadon Garbida. Dito'y lugar ni ngayon aprobaran ti Apo Mayor nga ni Apo Attorney Aldrin Garbida may panggap ka digitoy. So syempre adang amin it is up for the although punata yung the civil code provisions pertaining to the responsibilities of pet owners, but then again when it comes to digiti kaya tayo nga localized version, we can create our own. So hopefully if we want really to intensify digiti panaka-i-implementar dagiti national laws tayo, we can also adapt in our respective locality. So ngayon, moving forward, di nga rog konak sir nga amo tayo amo ti amin nga da talaga ti pag sungsung-batan ti tunggal maysa lalo digiti may panggap iti panagtaraknan iti aso di nga rog kunam sir nga di ba so dati DJ aso no kumagat kasati pangipasan dati pamabalaw ko DJ tao nga nakagat kasi kunada di ka lamang di ka man laplos. No dikit gagatan nakataso ipalpalubos mo lahat di kita man di kiti kung kunata yung but then again hantay nga umanamong ka DJ nga kapan panunutan. So prevention is better than cure nga kunada. Adda nga rod lintag nga naiyatnag nga mangipawil ti stray animals. So syempre meron na tayong liability on that part. So ngayon kung yan ay nakakagat and you are the identified owner of that particular animal, so you have to accept that you have that responsibility. Meron kang responsibilidad diyan. So and of course if that something happens to that dog as well, 'di ba? Yung aso syempre sinaktan ng
Deti kumasak po ba kagad na aramidot, so it's a natural reaction nga madangram DJ Aso. So ngayon ang tanong, meron bang pananagutan biktima ko mas DJ biktima ko DJ Aso. So the answer is no. Kasi nga ro, that would only constitute self-defense. And then again, detimot nga kaya lang ibagaya kasi no makangag te digiti kasi nga kaso nga simple lang nga banag nga di pinagkakinawatan gapo ka deta nga taragan nga kimbagat or mangkagat so kasi amin ti manggaganda no agad kaso ka ta intay J Corte agsisinango tayo dagos mo't nga korkortet pagsasaritaan although you have a legal standing ko na tayo ay tadamot ti talaga national law protecting you but then again maybe hanga mabalin nga we still resort to administrative remedies. So mabaling nga intay man pelang kadbasit dita kabukbukudan tayo nga barangay intay iuman ijay or intayo iti lokal nga pulisya iti report ijay or ti local government unit ti bukod ti nga munisipyo. Tapno it would also no awampay kuma iti naramid nga lintag may panggap kadeta. So it's up for the LGU to act on it. Aya, so han nga ti dagos nga kuna tayo intay di korte unless no it result to serious physical injuries nga isumo talaga ti nakanaamon ti nagkatawag na kuman ti isuti ng permit panakadangran mo nga mga madikamot makatakderan so deta siguro ti panawon nga intayo iti korte so kuna kami simple ag tinaulan ti aso ikorte ka o di ba korte nga dagos ang mabaling nga we utilize our local barangay and of course timot local barangay tayo we have to do our work to do our part as well so no dadagiti lintag tayo iti barangay we have to intensify when it comes to its implementation kasi naganan at the end of the day kakaruba kayo lang kasi di ba na kayo may you belong to only one barangay usapang aso agkat di la mabalin nga pagsasaritaan ko natin amin di kita nga banbanag nga nga makadaan pelang iti deta pinpamaltog so nga kunag siguro pag tayo ngamin nga dataraken nan agkat can we not also look after our pets nga alahan tayo mo madiktar di kita aso tayo ng siguro dati pa nakabulos dangam part of its prevention kata nuti ko tilintag kata nakatali amin di gito taragon tayo so we have to follow we do not have to wait for the time nga dakastang pasawak da tayo pa amin to da dumagat naganan ala bayamon de taragon nan aglisi kalatan ta namoy report ta barangay ta basit ay sunto paggapaan so then again kas JT mentality tayo ay ket awang nga rodlat sir bitilintag tayo na ta agpipinakawan tayo mo latag ay mga based on our own latan we have our own laws with our neighbors so datayo mga neighbors nga when we are being reported for that angkad mga iso ti pagsisinaan ti anayo ati nagana DJ Karubayo, inaramid na lang mo tay umiso. Kaya nga, han nga, kaputa, you as the owner, among kumamag kami nga talaga, nga italimbod, di tarakan mo, di kami, sir, di jay, kasi nga punto, and, naganan, no makita yung mga na dawalan tay aso yo, naganan, no nadawal tay aso yo, nakati, italita yon, kapsat, di jay, ki anana, or urehan mo nga na kasi prevention nga is better than cure. Dapat agad itali tayo no isutikon ko na iti lintag tayo. Uwen nga ron ni so angket ti pagapambay ket iti rugit ti aso attorney. Dito ti may sa pagapaano ko digiti Ungarod deta na rugit na kasanom. Wang kasano kat oray deti social nga aso agad ham ko uri social ta aso maganda mo kay nga sawo nga dalisensya na nga no tumakki asom agrugit kuram kuma akat umay mo di tabatog mo ti pangibatugan na ti yan ng tibulmulam at JT pag anana hanga mabaling nga di ta bukod ng arubayan
Kasi ada digiti ngamin awit-awit da digiti aso da nga nurumwar da isumot tiyempo nga panang pa ganan ti pinagrugit da ket may nga rodmo ti kasjayhan we have to be responsible nga nurumwar tayo intay la ipasyar di aso tayo tatay tagpasyar together with our dog di ba nga mahanga kaya nga sawong nga isumot ti pinagparugit mo di aso mo dapat agad nakarugit isunan ay di arubaya mo sakbay ka nga rumwar kasi dumaming kasta nga practice papanda pa isbon di Diana di siyempre makaungot-tumot ti karubam at apay nga no umisbo di at aso na umay kada agrugit umay mo dito'y arubayan to no nakabangbangsit di ba so we have to be responsible hanggang gapot ta social ti aso kachiwawa ka at di kay kagyaman ta nagrugit di ta chiwawa mi di ka nangina awang bibiyang ti di kita